Let's go! Salvo! Noong unang panahon, pinangunahan ng dakilang leader na si Belo ang isang digmaan laban sa Cosmic Destroyer na nagngangalang Cherno. Yumanig ang buong kalawakan sa kanilang labanan. Nang tila malapit na sanang magtagumpay si Belo, inilantad ni Cherno ang kanyang ultimate weapon na tinatawag na Wave Eater, isang puwersang napakalakas na kayang burahin ang anumang tamaan nito. Bilang desperadong hakbang upang pigilan ang universal na pagkalipol, bumuo si Belo ng isang pangkat ng mga mandirigma na pinagkalooban ng bihirang kakayahang mag-teleport. Sa kanilang huli at napakalaking pag-atake, tinamaan nila si Cherno dahilan upang ito'y bumagsak sa buwan at magkapira-piraso. Bagaman nakatakas si Cherno sakay ng isang pod na bumaon ng malalim sa core ng planetang Earth, siya ay nahuli rin kalaunan at iginapos sa kailaliman ng planeta. Ngunit nagdulot ito ng matinding kapalit. Nagsimulang makaranas ng paghihirap ang mundo. Nagkagulo ang mga pattern ng klima. Natunaw ang mga yelong nasa norte habang nagyelo naman ang mga disyerto. Kumalat ang sakit at tagutom, at lumaganap ang kahirapan. Ngayon ang sangkatauhan ay nasa bingit ng pagkalipol. Nang masaksihan ang nalalapit na pagkawasak ng daigdig, nakialam ang Galactic Council at nanawagan sa sibilisadong universo na tulungan ang sangkatauhan na mabuhay. Sa panahong iyon, may isang himalang naganap. May 3 kahangahangang mga atleta na lumitaw sa daigdig, mga taong isinilang na may kakayahang mag-teleport, na kumakatawan sa bagong yugto ng ebolusyon ng sangkatauhan. Sila ang magiging sentro ng pag-asa ng mundo para sa kaligtasan. Ngayon ay taong 2071 na. Sugatan pa rin ang daigdig mula sa digmaan at mga sakuna. Ang mga lungsod tulad ng Moscow ay wasak, at pumipila ang mga tao para sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng tubig. Pagkatapos ay pinakilala tayo sa lalaking nagngangalang Anton. Kabilang siya sa maraming mahihirap na nagsisikap mabuhay, ngunit palagi siyang nasasangkot sa mga hindi niya maipaliwanag na disgrasya. Iniisip tuloy ng mga tao na siya ay laging may dalang kamalasan. Itinuturing din siyang duwag dahil natatakot siya kahit sa pinakamaliit na butiki. Ngunit hindi naman talaga nagkataon lang ang mga aksidente na ito. Kagagawan ito ng nilalang na si Valaya, anak ni Cherno, na minamanipula ang paligid ni Anton upang subukang gisingin ang kanyang kapangyarihang mag-teleport. Ginagawa niya ito dahil batid niya na si Anton ay nagtataglay ng protogene sa kanyang DNA na kailangan ng kanyang ama. Matapos ang isa na namang bigong pagtatangka, nakipag-ugnayan si Valaya kay Cherno sa pamamagitan ng isang hologram. Naiinis si Cherno dahil 2 na lamang ang natitirang Wave Eaters niya, at kung mabibigo pa siya ngayon, mananatili siyang nakakulong magpakailanman. Nalaman natin na si Cherno ang nag-imbento ng protogene, isang pagsasanib ng mga selula ng tao at ng alien na dinisenyo upang bigyan ang mga tao ng kakayahang mag-teleport. At si Anton ay kabilang sa mga taong nagtataglay ng protogene. Kailangan niyang makakuha ng DNA ni Anton upang buuin ang misteryosong eksperimento na kasalukuyang ginagawa niya na siyang magpapalaya sa kanya. Binalaan niya si Valaya na kung hindi sapat ang takot upang magising ang protogene na nasa loob ni Anton, maaaring kailanganin na niyang patayin si Anton. Samantala, naghahanda ang lahat sa daigdig upang panoorin ang bagong laban ng Cosmo Ball na nilalaro ng mga koponan mula sa mga planetang bumubuo sa konseho. 3 pa lamang ang manlalaro ng koponan ng Earth dahil tanging ang mga may abilidad lamang ng teleportation ang pwedeng makapaglaro dito, at sila ay sina Natasha, Pel, at Fan. Gumagamit sila ng maliliit na robot na tinatawag na Sputniks na kumokontrol sa baluting nakasuot sa kanilang mga katawan. Ang laro ay kahalintulad ng soccer at ginaganap sa isang napakalaking lumulutang na stadium na hugis dandelion. May tuntunin na kailangang masipa ng isang koponan ng bola ng 5 beses upang magbukas ang goal ng kalaban. At kapag naipasok ang bola sa goal, makakakuha sila ng 1 puntos. Habang naghahanda ang lahat para sa laban, nagtungo si Anton sa tanggapan ng trabaho upang mag-apply, ngunit hindi siya pinansin dahil bising manood ng Cosmo Ball ang kawani. Sa galit, isinara ni Anton ang mga bintana at sinita ang lahat dahil mas inuuna pa nila ang panonood ng sports kaysa magtrabaho, ngunit nauwi lamang ito sa pagpapalaya sa kanya sa gusali. Samantala, muling kinukuha ng mga gwardyang nagbabantay kay Cherno ang kanyang Wave Eater, at ibinunyag na ang mga Wave Eater pa lang ito ni Cherno na kanyang sandata upang maghasik ng lagim sa planetang Earth ang siyang ginagamit na bola sa mga laban ng Cosmo Ball. Ngunit sa pagkakataong ito, nang subukan ng kunin ito ng mga gwardya para dalhin sa Cosmo Ball Stadium, kinontrol ito ni Cherno at sinira ang isang mechanical arm.
Tinawag ng mga gwardya si Belo upang ipaalam ang problema, kaya't pansamantalang pinahinto ni Belo ang laro upang kausapin ang mga manlalaro at sinabing nagkaroon ng technical issue at kailangan nilang maghintay ng ilang sandali para sa pagdating ng panibagong bola. Ginamit ni Cherno ang Wave Eater para patayin ang mga gwardya, ngunit ang huling gwardya ay nagawang i-activate ang emergency protocol at sa wakas ay muling naagaw ng robotic system ang Wave Eater sa tamang oras at tuluyang ipinadala sa stadium. Dahil dito muling ipinagpatuloy ni Belo ang laro. Here we go! Sobo! Unbelievable! Nagawang may shoot sa goal ng Team Earth ang Wave Eater ni Cherno at ito ay naging isang maliit na bato na nahulog sa tambak kasama ng maraming iba pang mga Wave Eater na ginamit nila para sa Cosmo Ball. Sa huli ay nanalo ang Team Earth sa laro habang sa kabilang banda ay mababakas ang pagkadismaya sa mukha ni Cherno. Sa mga lansangan ng Moscow, walang saysay kay Anton ang selebrasyon ng tagumpay. Nagmadali siyang umuwi at nadatnan ng kanyang ina na nakahandusay sa sahig. Sa takot, inihatid niya ito sa kama at hinanap ang gamot ngunit nalaman niyang ubos na ito. Agad siyang tumakbo sa pinakamalapit na butika ngunit sarado ito dahil nanunood ng laro ang may-ari sa bahay. Biglang lumitaw ang isang misteryosang dalagang nagngangalang Anya. Madali niyang binasag ang bintana at tumalon papasok. Sumunod si Anton at kinuha ang gamot ng kanyang ina pati na rin ang kaunting pagkain bago tumunog ang alarma. Agad dumating si Officer Vasily at kanyang partner, kaya napilitang tumakas sina Anton at Anya. Captain! You'll have to go around! It's too high! You'll never make it! Idiot! Ipinakita niya kay Anton kung paano tumalon sa mga bubong at magmaniobra sa paligid, ngunit dahil sa kapalpakan ni Anton ay bumagsak siya sa marupok na kisame. Nahulog ang gamot mula sa kanyang kamay at muntik na siyang mahuli buti lumitaw muli si Anya para sagipin siya. Lumipad sila sa ere sa pamamagitan ng puno at inihagis patungo sa isang abandonadong gusali kung saan sila nagtago. Tinakpan ni Anya ang bibig ni Anton upang hindi sila mahalata, ngunit napansin ni Anton ang isang butiki sa tabi at napasigaw siya na nagbunyag ng kanilang kinaroroonan. Sinisi siya ni Anya kaya nagpa siya si Anton na humingi ng tawad sa pamamagitan ng pagsuko. Paglabas niya ay itinulak niya ang mga pulis at tumakbo pero biglang sinagasaan siya ng isang truck. Nang lumapit ang mga pulis ay hindi nila nakita si Anton at tanging ang natapang gamot lamang ang naroon at ang driver ay tumakbo palayo upang magtago, na ibinunyag na si Valaya pala na nakabalat kayo. Sa Dandelion Stadium, sinusubukan ni Belo Boeing muli ang buwan nang makatanggap siya ng babala tungkol sa isang hindi rehistradong teleportasyon. Lumalabas na ang aksidente sa sasakyan ang nagpagising sa kapangyarihan ni Anton na mag-teleport. Nang malaman ito ni Belo, agad siyang nagsimulang mag-imbestiga. Natagpuan ni Anya si Anton at dinala sa kanyang taguan sa ilalim ng lungsod, kung saan nagkaisa sila sa kanilang galit sa Cosmo Ball at sa paghihirap dahil sa sakit ng kanilang mga magulang. Nagkamayan sila at pabirong hinila ni Anya ang kanyang buhok. Ngunit pag-alis ni Anton, nagbago ang anyo ni Anya at siya pala si Valaya. Ipinadala niya ang buhok ni Anton kay Cherno, umaasang sapat ang DNA na nakuha niya para sa eksperimento nito, ngunit kulang pa rin ito dahil mas marami pang sample ang kailangan ni Cherno. Dahil dito, nagalit ng husto si Cherno at inutusan si Valaya na patayin si Anton. Kinagabihan, pag-uwi ni Anton, nadatnan niya si Belo at ang koponan ng Cosmo Ball na naghihintay. Natunto nila ang kanyang kakayahang mag-teleport at nais nila siyang mapasama sa koponan. Tumanggi si Anton, inuuna ang kanyang inang may sakit. Doon inalok siya ni Natasha ng isang kasunduan, kung sasali siya sa koponan, gagawa sila ng lunas para sa kanyang ina. Agad nagbago ang isip ni Anton at pumayag ng hindi na nagdalawang isip. Sa sumunod na eksena, dinala si Anton sa kahangahangang stadium na Hugis Dandelion, isang kamanghamanghang obra ng arkitektura na sinusuportahan ng isang buhay na halaman. Sa loob, iniskan siya para sa mga kontaminante at natatawa siya nang kumpiskahin ng sistema ang tsokolateng bar sa kanyang bulsa. Pagkatapos, ginamit ni Belo ang sample ng dugo ni Anton upang makabuo ng sarili nitong Sputnik, isang maliit na robotikong iniangkop sa kanyang natatanging biyolohiya. Ngunit nang lumabas ang Sputnik na may mga paa na parang butiki, nagpanik si Anton. Dahil dito, ang natakot na robot ay nagkulong sa sarili nito at ipinagpaliban muna ang pagbuo ng kanilang ugnayan. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang pagsasanay kay Anton upang tuluyan nitong mapalabas ang kapangyarihan ng teleportation. Ngunit hirap na hirap si Anton.
Hindi niya matamaan ang bola o makapag-teleport ayon sa kagustuhan ni Belo. Dahil dito isinailalim siya ni Belo sa agresibong mga taktika sa pagsasanay, at pati si Natasha ay itineleport siya ng mataas sa ere bago siya hayaang mahulog. Give me your hand! Teleport Hug me! now or get splattered! No! I can't do it! Concentrate, Anton! You have to try! No! I can't! Ngunit nang hindi pa rin makapag-teleport si Anton, kinailangan siyang saluhin ni Natasha sa huling sandali. Nang tila nawawalan na sila ng pag-asa, pinakawalan ni Pel ang maraming Wave Eaters nang sabay-sabay upang mabigla si Anton. Sa pamamagitan nito, tuluyang nagamit ni Anton ang teleportation technique. Sa ikinagulat ng lahat, hindi lamang niya natutunan ang teleportation sa loob ng isang araw, kundi nagawa din niyang atakihin ang bola ng 5 beses. Hindi pa ito kailanman nagawa ng sinuman sa kanila at itinuturing na imposibleng tagumpay. Ginamit din ni Anton ang kanyang mga kamay na parang goalkeeper na nagpapakita ng kanyang potensyal na papel sa grupo. Naputol ang ensayo nang makatanggap si Belo ng mensahe na ipinapatawag siya sa isang pulong ng konseho. Isinama niya si Natasha at habang palabas sila, inamin ni Belo kay Natasha na hindi niya alam kung paano magagamot ang ina ni Anton. Narinig ito ni Anton at nagsimulang magdalawang isip. Sa pulong, nakiusap si Belo para sa tulong upang pagalingin ang ina ni Anton, ngunit tumanggi ang konseho dahil ayaw nilang ibahagi ang kanilang makabagong teknolohiya sa isang primitibong mundo. Ngunit iginiit ni Belo na si Anton ang kailangan ng mundo dahil sa pambihira nitong talento, at ang paggaling ng ina nito ang susi upang mapasali nila si Anton sa koponan. Samantala, ibinalik ni Natasha si Anton sa kanilang bahay at sinundan sila ni Valaya. Ibinahagi ng ina ni Anton na nabuntis siya noong panahong nagkadurog-durog ang buwan at nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang tiyan, na tila nagpapahiwatig na maaaring may nagbago sa pagdevelop kay Anton bago pa siya ipanganak. Ngunit labis itong nakaapekto kay Anton kaya nagkulong siya sa kanyang silid. Doon ay may isang batang lalaki na nagpakita sa bintana at nagsabing hinahanap siya ni Anya. Pinuntahan ni Anton si Anya at nadatnan niya itong nakasuot lamang ng kamiseta. Lumapit ito at sinubukang halikan siya, ngunit napahinto nang mapansin ang uniforme ng Cosmo Ball. Dito na ibinuhos ni Anton ang kanyang sama ng loob tungkol sa panlilinlang sa kanya. Ipinaliwanag niya na ayaw niya talagang maging atleta at kung paano sila nagsinungaling tungkol sa pagpapagaling sa kanyang ina para lang mapasali siya sa Cosmo Ball. Sinamantala ito ni Ana at inalok si Anton ng isang pod na naglalaman ng makamandag na dagta na kayang pumatay sa halamang sumusuporta sa stadium. Hinikayat niya si Anton na gamitin ito upang tuluyang wakasan ang Cosmo Ball. Nag-alinlangan si Anton, nag-aalala sa mga kahihinatnan at sa posibleng pagkawasak ng Cosmo Ball, ngunit minanipula siya ni Ana hanggang sa pumayag ito. Nagbiroan pa sila at muntik nang maghalikan muli. Ngunit sa pagkakataong ito, dumating ang Sputnik ni Anton na nakaramdam ng panganib at hinila siya palayo. Di nagtagal, dumating din si Natasha upang sunduin siya. Habang pabalik sila sa stadium, ipinaliwanag ni Natasha na nagbababala ang mga Sputnik kapag nasa panganib ang master nila. Tulad na lang ngayon nang dumating ang mga pulis sa likuran nila. Nang pumasok na sila sa loob, kinabahan si Anton nang dumaan sila sa inspection, ngunit sa kabutihang palad ay hindi natukoy ng scanner ang pod na hawak niya. Kinabukasan, nagsimula na ang paghahanda para sa susunod na laban ng Cosmo Ball na may tensyong namumuo sa ilalim ng lahat. Si Anton, na nababagabag pa rin sa kanyang mga desisyon, ay lihim na itinago ang makamandag na pod sa ilalim ng kanyang uniforme. Nag-excuse siya na si CR lang siya sandali, saka palihim na umalis at ibinuhos ang nakalalasong dagta sa sahig ng stadium. Tahimik na kumalat ang lason sa buong estruktura. Walang ipinakitang pagsisisi, bumalik si Anton sa waiting area kung saan naghahanda ang kanyang koponan para sa laban. Umabot sa sukdulan ng kasabikan sa stadium habang naghahanda ang mga taga-Earth na harapin ang mga Amazonian, isang koponan ng matatangkad at makapangyarihang atleta na kilala sa kanilang pagiging malakas at palakaibigan. Sabik na nanood ang mga audience mula sa iba't ibang panig ng mundo. Maging ang ina ni Anton, na ngayon ay kapansin-pansing mas malusog na dahil sa tuloy-tuloy na paggamot, ay nanunood din kasama si Officer Vasily. Habang nagsisimula na ang laro, lumabas si Anton sa field sa gitna ng malalakas na hiyawan ng mga tao, lahat ay sabik na masaksihan ang kanyang debut performance. Nang magsimula na ang laban, ikinagulat ng lahat nang umupo si Anton sa gitna ng pitch at tumangging maglaro, na agad nagpabago sa atmosfera ng stadium. Ang mga hiyawan ng suporta ay mabilis na napalitan ng panlalait, at ang parehong mga taong nag-cheer sa kanya sa una ay binansagan siyang duwag. Nag-aalala sa asal ni Anton, pansamantalang pinatigil ni Belo ang laro at nilapitan siya.
Tinanong niya kung anong problema, kaya pinahayag ni Anton ang kanyang hinanakit at inakusahan sina Belo at Natasha ng manipulasyon at kasinungalingan tungkol sa paggamot sa kanyang ina. Nang marinig ito, ipinakita nila sa kanya na nakuha na nila ang gamot at unti-unti nang gumagaling ang kanyang ina. Napagtanto ni Belo ang pagkalito at kawalan ng tiwala ni Anton kaya nagpasya siyang aminin ang buong katotohanan sa binata. Dinala niya si Anton sa isang pribadong silid sa loob ng stadium kung saan nakaimbak ang maraming maliliit na parang bato. Ibinunyag niya na ang mga mumunting batong ito ay ang natitirang pinatuyong labi ng mga wave eater ni Cherno. Ipinaliwanag din niya na ang Dandelion Stadium ay hindi lamang itinayo para sa sport, ito ay dinisenyo bilang isang nakatagong larangan ng labanan. Sinabi niya na ang ginagawa nila ay hindi lang basta laro, kundi isang digmaan. Ang mga wave eater na nagsisilbing bola sa laro ay ang ultimate weapon ni Cherno, na kung hindi mapipigilan ay magdudulot ng pagkawasak ng planetang Earth. Ang tanging paraan lang para mapigilan ito ay sa pamamagitan ng isang espesipikong proseso na nangangailangan ng 5 malalakas na tama mula sa mga atletang may kakayahang mag-teleport tulad ni Anton. Ang larong Cosmo Ball ay naimbento bilang isang kontroladong paraan upang hindi magpanik ang mga tao sa Earth mula sa banta na dulot ng Wave Eater at sa halip ay nakakapag-enjoy pa sila sa panunood. Nang tanungin ni Anton kung bakit hindi na lang nila patayin si Cherno gayong nakakulong naman ito, tugon ni Belo na hindi kailanman naging opsyon ang direktang pagpatay kay Cherno, dahil magti-trigger ito ng chain reaction mula sa kanyang laboratorio sa ilalim ng lupa at masyado itong malapit sa core ng planeta. Mabigat ang revelasyong ito para kay Anton, at napagtanto niya ang malaking pagkakamaling kanyang nagawa at tumakbo upang tingnan ang dagta, ngunit nadiskubre niyang kumalat na ito sa stadium. Tumakbo si Anton pabalik sa arena kung saan nakita niyang umaabot na rin ang lason sa mga pader. Agad niyang binalaan si Belo, na sinubok ang i-freeze ang mga bitak. Sa kasamaang palad, mas malakas ang lason at mas lalo pa itong kumalat kaya inactivate ni Belo ang evacuation mode upang pauwiin ang lahat ng audience gamit ang mga upuang lumilipad. Habang nagkakagulo ang lahat, sinamantala ni Cherno ang pagkakataon upang pakawalan ang kanyang huling Wave Eater upang magdulot ng malawakang pagkawasak. Sumugod ang Wave Eater patungo kay Natasha at sa isang sandali ay tila hindi na maiiwasan ang trahedya. Ngunit mabilis nakapag-react si Anton sa tamang oras at iniligtas si Natasha. Pagkatapos ay patuloy na inatake ni Anton ang Wave Eater ng 5 beses hanggang sa tuluyan itong ma-discharge. Matapos ang insidenteng ito, pinuri si Anton ng kanyang mga kasamahan ngunit guilty pa rin siya sa kanyang nagawa. Napansin niya ang isang kakaibang kislap sa kanyang kamay, senyales na may nagbabago sa loob niya. Galit sa panlilinlang na ginawa ni Anya sa kanya, itinago ni Anton ang kanyang Sputnik sa stadium at pumunta upang kumprontahin si Anya. Pagdating niya ay agad siyang pinaralisa ni Anya gamit ang isang pulbos at ibinunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang si Valaya. Pagkatapos ay tinusok niya ang noo ni Anton gamit ang isang aparato na kumuha ng sapat na protogen mula sa kanyang dugo upang makumpleto na ang eksperimento ni Cherno. Kalaunan, nang matanggap ni Cherno ang sample ng dugo, ipinadaloy niya ito sa isang higanteng puting nilalang, isang bagong sisidlan na kanyang pinagsaniban, na nagbigay sa kanya ng kakayahang makagalaw, mas matinding lakas, at malayang teleportation. Samantala, nakahiga si Anton na walang malay habang nararamdaman ng kanyang Sputnik ang panganib at agad na sumugod sa kanyang tabi. Gamit ang huling lakas nito, pinagaling ng munting robot ang kanyang mga sugat bago tuluyang mag-deactivate. Nang magising si Anton, nakita niya sina Natasha at Belo na nakatayo sa kanyang tabi. Kaagad niyang inamin na siya ang naglagay ng lason sa stadium at humingi ng tawad. Naputol ang kanilang pag-uusap nang lumitaw si Cherno sa pamamagitan ng hologram at kinausap si Belo bilang kanyang lumikha, inaalok itong muling makipagsanib sa kanya. Si Natasha, na nabigla at nalito sa revelasyong ito, ay humingi ng paliwanag, ngunit binaliwala ito ni Belo at inutusan siyang maghanda para sa darating na labanan. Sumabog ang nilalang mula sa kailaliman ng mundo, winuwasak ang mga gusali habang umaangat patungo sa kalawakan. Habang nararating ng halimaw ni Cherno ang orbit, nagsimula siyang lumikha ng mas marami pang Wave Eaters mula sa mga kumikislap na itlog sa loob ng halimaw. Bilang tugon, tinipon ni Belo ang mga atleta mula sa 3 koponan, mga taga-Earth, mga Amazonian, at mga Sirushan, at inutusan silang kumalat sa buong lungsod upang ipagtanggol ang planeta laban sa mga Wave Eaters ni Cherno. Bumalik sa stadium si Belo at naghatid ng pandaigdigang pahayag, ibinunyag sa mga mamamayan ng daigdig ang tunay na layunin ng Cosmo Ball. Inamin niya ang katotohanan na ang sport na kanilang kinasisiyahan ay isa lamang panakip butas sa isang intergalactic na digmaan, at ang mga manlalaro ang nasa pinakaunang hanay ng labanan.
Samantala, umuwi si Anton na labis ang pagdadalamhati sa kanyang mga ginawa. Tinutuya at iniinsulto siya ng publiko, tinatawag siyang duwag at traidor. Dahil dito, ikinulong niya ang sarili sa kanyang silid-yakap ang kanyang nakadeactivate na Sputnik at hinayaan niyang lamunin siya ng depresyon. Inaliw siya ng kanyang ina at ipinaliwanag na lahat ay nagkakamali. Ang tunay na malalakas ay ang mga taong nagsisikap itama ang kanilang pagkakamali. Nag-teleport si Natasha papunta sa stadium upang hingin ang paliwanag ni Belo, kaya sa wakas ay inamin ni Belo na si Cherno nga ay kanyang nilikha, isang artipisyal na nilalang na hinubog ayon sa kanyang anyo at inilaan bilang katuwang sa agham tulad ng Sputnik. Ngunit nang bigyan niya si Cherno ng emosyon, nabigo siyang gabayan o limitahan ito. Ang nakamamatay na pagkakamaling ito ang nagtulak kay Cherno na magsagawa ng padalos-dalos at ipinagbabawal na pananaliksik na humantong sa pagsisimula ng intergalactic na digmaan 2 dekada na ang nakalipas. Naiwang tulala si Natasha sa kanyang narinig, ngunit wala siyang ibang magawa kundi ang maghanda para sa digmaan. Habang inililipad ni Belo ang stadium patungong kalawakan, ginamit ni Cherno ang mga bagong Wave Eaters upang atakihin ang daigdig kaya agad kumilos ang mga atleta at ginawa ang kanilang makakaya upang sipain palayo ang mga ito. Maraming sasakyang pangkalawakan na ipinadala ng konseho ang dumating at sinubukang hulihin ang puting nilalang, ngunit dahil sa kontrol ni Cherno rito, nakatakas ito at inatake ang buong armada at tanging ang Dandelion Stadium lamang ang natira. Hirap na hirap ang mga atleta sa pagharap sa mga Wave Eaters at nasugatan pa si Fan, dahilan upang siya ay bumagsak. Mabuti na lamang at nagising siya sa tamang oras upang mag-teleport palayo, ngunit bumibigay na ang kanilang depensa at nagsimula na ring sinisira ng mga Wave Eaters ang lungsod. Nakita ito ni Anton at sa sobrang desperasyon niyang tumulong, nais niyang sumali kahit walang baluti. Sapat ang determinasyong ito upang tuluyang ma-activate ang ugnayan niya sa kanyang Sputnik. Matapos maglaro sa kanyang isipan ng sunod-sunod na alaala ng mga nakaraang araw, ibinunyag ng Sputnik na ang pangalan nito ay Mowgli. I told you that I liked you. It isn't scary to hug. He saved your life. Anton. Nag-teleport si Anton sa lungsod upang tulungan ng ilang sibilyan bago sumama sa mga atleta sa himpapawid. Hiniling ni Pel sa kanya na tulungan siyang protektahan si Fan dahil ito ay sugatan. Samantala pinoprotektahan naman ng ina ni Anton ang nanghihina pang si Mowgli at dumating si Vasily upang dalhin siya sa mas ligtas na lugar. Sinamantala ng dalawang matanda ang pagkakataong ito upang ipagtapat ang kanilang nararamdaman sa isa't isa. Natagpuan ni Anton si Fan sa lupa na pilit sinasabing ayos lang siya, at nagpasya siyang ibigay ito sa mga pulis na gumagabay sa mga mamamayan papunta sa ligtas na lugar. Pagkatapos nito, humarap si Anton sa mga Wave Eaters. Sinipa niya ang una ng walang problema, ngunit tinamaan siya ng ikalawa at ibinagsak sa lupa. Dahil sa panganib na ito, biglang nag-activate si Mowgli at hinanap ang kanyang master. Natuklasan nitong nawalan ng damit si Anton ngunit maayos ang kanyang kalagayan dahil inabsorb ng kanyang katawan ang enerhiya ng Wave Eater. Muling naging baluti ni Anton si Mowgli at magkasama silang lumipad pataas upang pigilan ang natitirang mga Wave Eaters sa pamamagitan ng pag-absorb sa mga ito imbes na sipain. Sa kalawakan, naghahanda si Belo para sa huling paghaharap nila ni Cherno. Ipinasa na niya kay Natasha ang pamumuno sa stadium at hiniling na iligtas ang mundo kung sakaling hindi na siya makabalik ng buhay. Ngunit tumanggi si Natasha na hayaan siyang mag-isa at nag-teleport sila patungo sa napakalaking puting nilalang ni Cherno. Binati sila ni Cherno at hiniling kay Belo na ilantad ang kanyang tunay na anyo. Nagpalitan sila ng maiinit na salita, mga hinanakit na naiwan sa loob ng 20 taong katahimikan. Nang ibunyag ni Belo ang kanyang puting anyong alien, agad siyang inatake ni Cherno upang patayin ang kanyang lumikha. For you, Bello, and when I build my new world, there'll be nothing but a memory soon. Nadaig ni Valaya si Natasha at nabihag siya sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya sa buhay na tagiliran ng nilalang. Sa daigdig, naramdaman ni Anton na may mali.
Nag-teleport siya lampas sa atmosfera, isang bagay na hindi dapat ginagawa ng mga atleta, at narating ang puting nilalang. Sa loob ay naghahanda si Cherno na patayin si Belo, buti na lang dumating si Anton sa tamang sandali at ginawang bihag si Valaya. Nagbanta siyang papatayin ito kung hindi pa kakawalan si Belo. Ngunit sa kanyang pagkabigla, hindi man lang natinag si Cherno. Ipinahayag niyang si Valaya ay wala ng silbi sa kanya at walang pag-aatubiling sinaksak niya ito sa tiyan upang masaksak din si Anton. Ang sugatang si Valaya na trinaydor ng sariling ama ay ibinunyag kay Anton ang isang lihim. Ang puting nilalang ay gawa mismo mula sa selula ni Anton kaya maaari niya itong utusan. Kaya't sinisid ni Anton ang kanyang isipan at natagpuan ang sarili na kaharap ang puting nilalang ni Cherno. Hinabol siya nito sa una, ngunit nang tumigil si Anton at mahinahong nagsalita, nag-atubili ang nilalang. Marahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa noo nito bilang alok ng kapayapaan. Ibinabari ng nilalang ang ulo nito at nabuo ang ugnayan nila, at muling nabawi ang kanyang malayang kalooban. Lumuwag ang kapit ng nilalang kay Anton at marahang pinakawalan siya. Nang mapagtanto ni Cherno na nawawala na ang kanyang kontrol sa nilalang, sumigaw siya sa galit at pilit ibinabalik ang koneksyon. Ngunit ang nilalang, naganap ng mulat sa katotohanan, ay naghimagsik. Dinakma nito si Cherno, binalot siya ng mga galamay at ikinulong sa loob ng isa sa mga itlog ng Wave Eater. Walang pag-aatubili, inihagis nito ang itlog sa kalawakan kung saan ito sumabog sa maliliit na piraso. Dito tuluyang nagwakas ang paghahari ni Cherno. Sa pagkawala ng kanyang impluensya, ang natitirang mga Wave Eaters na bumabagsak patungo sa daigdig ay biglang tumigil sa ere, at tuluyang naiwasan ang panganib. Pagkaraan ng ilang linggo, inako ni Natasha ang tungkulin ni Belo at namuno kasama ang iba pang mga atleta at ang maamong nilalang na pinangalanan ni Anton bilang si Kid. Gamit ang kapangyarihan nito, sinimulan nilang ibalik ang buwan sa dati nitong anyo, at unti-unti ring gumaling ang daigdig.